Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang. Nagmasahe din si Doming. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Aray ko. Doming, gumising ka na. Ha? Bakit? Anong nangyayari sa'yo? Aray ko, ang masa sa binti ko. Umakyat. Hilutin mo pababa. Ha? Aray ko, ang sakit. Aray ano? ko. Sige na, kumilos ka na. Aray ko. Saan? Dito ba? Saan? Dito? Oo, dyan. Sige, hilutin mo pababa. Aray ko. Ha? Ano itong nakakapa ko? May bukol na yata. Matigas. Kaya nga hilutin mo. Baka hindi na babalik. O sige. Dahan-dahan lang. Aray ko. Ano ba tong sakit mo na ito? Ano kayang dahilan? Bakit kaya lagi kong nararamdaman ang sakit na ito? Nagsasalita ng dalawang binti ko. Siguro hindi nagsisirkulasyon ng dugo mo sa paa. Ibig kong sabihin, hindi dumadaloy ang dugo. Kaya ganyan. Ano kaya kung magpa-check up ka na lang para maresitahan ka ng doktor? Doktor na naman. Anong gusto mo? Sige na, magpa-check up ka na. Kung gusto mo pang mabuhay. Ganun lang kasimple, Rosa. Hmm. 12:30. Tanghaling tapat. Ay, kumusta na kaya doon sa amin? Walang magawa sa buhay. Kapag naalala ko ang aking biyanan, sigurado, tatawagan ako nun. Trabaho niyang lahat sa barangay hall. Wala na ring pahinga. Pero kahit ganun ang aking biyanan, maliksi at malakas pa rin. Ay, naantok ako. Sabi ng iba,
Iba ang buhay dito sa ibang bansa. Time is gold daw. Walang sinasayang na oras. Sa bagay, kahit anong klaseng trabaho, pwede mong pasukan. Basta gustuhin mo lang. Tumatawag ang aking binan. Sinasabi ko na nga tatawagan ako. Hello, Itay. Good morning dyan. Ay, hello. Ano? Nag-enjoy ba kayo dyan? Hindi naman. Hindi naman. Alam ko, inaantok ka kasi. Oo. Huhulaan ko kung anong ginagawa mo dyan. Ha? Nakahiga, di ba? Aminin. Oo, Tay. Parang ganyan din sa atin nung nandyan ako kapag ganitong tanghaling tapat. Sinasabi ko na nga eh. Oh, nakatawag kayo. Kumusta na dyan sa atin? Kumusta na ang barangay? Hay nako. Wala pang pagbabago. Gaya pa rin ng dati. Pero hindi ako pupunta doon ngayon. Sasamahan ko ang inay mo. Ha? Bakit? Saan pupunta ang inay? Ayaw magpatingin sa doktor. Kaya samahan ko siya para mapilitang magpa-check up kung ano-ano kasi ang nararamdaman sa katawan niya. Kaya nga ang sabi ko, kaya magpa-check up para maresitahan at mabili ng gamot na para talaga sa sakit niya. Kung may gamot doon sa sumasakit na binti niya, yun. Aywan ko, may likod kung ano ang nararamdaman niya sa katawan. Meron naman siguro, Itay. Baka kulang naman sa vitamins ang inay. Dapat lang na magpatingin na sa doktor kung ganon. O magpamasahe para ma-relax siya. Ay, may naisip ako. Speaking of masahe, ano kaya kung magsa-sideline na lang ako na masahista? Pwede rin. Ay, nasan ba si inay? Kakausapin ko siya para makumusta ko din. Ay, kausap niya yata si Rosa. Wala ba dyan sa tabi mo si Rosa? Kasama ni Auntie Sandra. Ayun, may kausap si Rosa. Baka ang inay ang katawagan niya. Bakit? Kailan ba kayo uwi dito? Ang sabi ni Uncle George nung kinausap namin siya, baka sa susunod na buwan. Malapit na kung ganun. Sige, habang nandyan pa kayo, mag-enjoy lang kayo. Dahil pagdating dito sa Pilipinas, maraming trabaho. Sige, magpahinga ka na. Bye. Bye. Ano yung sinabi sa akin ng biyanan? Magsa-sideline daw siya. Ay, sa bagay, magandang hanap buhay yung pagmamasahe. Noon, libre lang ang magpamasahe. Pero ngayon, dahil sa taas ng mga bilihin, wala nang libre ngayon. Noon, yung bunga ng sayote, hinihingi lang sa amin. Ngayon, yun na yata ang pinakamahal na gulay sa palengke. Ay, buhay nga naman. Ay, inaantok na ako. Asahe. Pwedeng pagkakitaan ng salapi. Kung marunong kang magdiskarte sa buhay, hindi magugutom ang ating tiyan. Ay, masahe. Masahe.
Sabi ko na nga dahil sa wala akong oras mag-exercise, hindi na nabibinat ang aking mga ugat. Pero may niresita naman na inumin mo na gamot. Oo, kailangan ko pa pang inumin yun. Siyempre, niresita nga nagdoktor. Huwag mong kaligtaan para gumaling ka. Magaling kaya tang manghilot, ha? Ano? Oh, naalala ko tuloy yung napilay noon, napilayan ang braso, na naniwala sa'yo dahil sa galing mo daw maghilot. Bumalik sa dati yung napilay niyang braso. May nakapagsabi pa nga na gifted ka raw. Wow! Naku naman, binubula mo naman ako, Suping. Hindi kita binubula. Oh, Nakalimutan mo na ba yung tricycle driver noon? Yung anak niya na hindi makakain. ha? Nung dinala sa doktor, sabi daw, wala silang nakitang sakit ng bata. Tapos, nung sinabi mo na pinaglalaruan siya ng maligno o yung mga hindi nakikitang nilalang, naniwala sila sa'yo. Ha? Pagkatapos nun, sinabi mo yata na ang bata ay may ano ba yon? Ay basta, ang sabi mo, mag-alay sila. Tapos, ano na nga ba yung ginawa mo? Ano yung kinatay nila noon? Ay, maalala ko na. Ay, oo, nagkatay kami ng manok. Ikaw talaga. Maalala ko yun, di ba? Oo. Gumaling yung bata. Dinasalan mo daw. Nag-ora-orasyon ka daw doon sa bahay nila. Ay, oo. Binata na ngayon ang batang yun. Oh, makita mo. Oh, ano kaya kung hilutin mo lang ako? Baka mas madali akong gumaling. Tapos, ano kaya kung magbukas na lang tayo ng massage clinic mo? Oo, maganda yun. Di ba? Kung sakali man, kaming dalawa ni Rosa ang mamahala. Dagdag kita doon sa puniraryang negosyo natin. Ano? Oh, kung ayaw mo naman, para na lang sa ating barangay. Barangay Massage Center, parang ganon. Oh, di ba maganda? Oh, pwede. Oh, sabi ko na nga pwedeng pwede yan. Kaya maghanap tayo ng masahista. O kaya ikaw din. Ikaw na lang ang masahista. Akong isa pero kukuha ka ng iba. Pero bakit kailangan pang maghanap ka? Siyempre naman kung di mo maasikaso. Siyempre nasa barangay hall ka. Alam ko na. Kayo na lang dalawa ni Duming ang maging masahista. Ano? Kaming dalawa? Kapitan at kagawad, masahista. Ay, Anong problema doon? Mas makilala kayo ng mga kabarangay para pagdating ng eleksyon ulit, di mas maraming buboto sa inyo. Hindi ba maganda yon, Gusting? Ayan na! Ayan na! Ayan na ang pinapagawa niyong papag para sa higaan ng mga mamamasahe. Nakaw, napakagandang pagkayari ay. Haha! Talagang maganda. Perfect yung pagkagawa ng butas doon sa ulunan ng papag. Tamang-tama lang mukha pag dumapa ang minamasahe. Paano yan? Di maghanap tayo ng masahista. Wag na. Masahista naman ang aking biyanan. Ay, oo nga pala, no. Magaling na masahista ang biyanan niyo. Kahit ikaw yata, marunong. May alam din akong konti. Hindi ko kasi pinagpatuloy yung in-enroll kong PT. Hindi ba hindi mo pinagpatuloy? At least, may nalalaman ka naman. Hindi naman basta-basta ang magmasahe. Kahit sino ay pwedeng magmasahe.
May mga hindi pwedeng masahin. Sa bagay, gaya na lang nung taong may mga sakit na iniiwasan. Kahit hilot-hilot sana, hindi rin pwede. Tama. O sige, tawagin na natin sina Kagawad Pepe para maipasok na yung ginawa nilang papag para sa paghiga ng mga mamamasahe. Ay, ang ganda. May massage clinic na tayo dito sa barangay, Hingalo. Baka mamaya may mga dayo galing sa ibang lugar. Pupunta dito magpamasahe. Maaari, inay. Ay, naku, tamang-tama naman ang ginawa ninyo. Idinugtong ninyo sa tabi ng barangay clinic ang mga papag, mga pwestuhan ng papag na masahihan. Opo, inay. 2 papag. Okay na yan. Lagyan na lang ng kortina sa pagitan. Ha, oo, pwede na yan. Pero hindi kaya magkwentuhan lang ang mga customer ninyo dyan. Hindi, inay. Kasi hindi na sila makapagsalita. Lalo na kapag nasasarapan sila sa ginagawa ng nagmamasahe. At saka medyo malayo sila sa isa't isa. Kaya malayong mangyari ang sinasabi ninyo. Tingnan mo, ang daming nakapila sa labas ng barangay hall. Parang kukuha sila ng ayuda. Oo nga eh. Hindi bale, nandito naman si Kagawad Lot-Lot, Officer of the Day. Halika, umpisahan na natin. Kung sakit lang naman sa likod ang ipamasahe nila, haplos-haplosin mo lang. Hindi bale, may ointment na mainit. Sabagay, karamihan ng magpapahilot ay mga senior citizen na kagaya ko. Ha? Haplos-haplosin lang? Oo. Sabihin natin sa kanila na hindi pa dumating yung bulag na magaling manghilot. Habang naghihintay, tayo muna ang magmamasahe. Halika na. Chairman, kayo po bang magmamasahe? Ay, oo. Baka ikaw, kaya mong manghilot. Kung hilot lang na pamparelax, kayang-kaya. Okay. Matutunan mo din yan kapag tumatagal. Oo, Chairman. Gusto ko ding mag-aral. Ilang units kaya ang kailangan para maging ganap na masahista? Ang sabi nung nagmasahe sa akin, kasi tinanong ko siya, 72 units daw ang binigay sa kanila para mabigyan ng lisensya. Ganun ba? 72 Oh. units lang pala, magkakalisensya ka na. Pwede ka nang kumita ay. Ayos yan. Tama ka dyan, Kagawad. Gusto mo magpa-enroll tayo? Sige. Para makakuha ako ng lisensya. Planuhin yung mabuti yan para ma-extra income kayo. Nasaan na yung mga magpapamasahe? Sasampulan na natin sila. Sige, Chairman. Nasaan na sila? Kagawad, kapag natapos tayo dito, magpapa-enroll tayo, ha? Oo naman. Sige. Magandang panimula ito Maraming magpapahilot. Talagang maganda. Maraming nakapila. Chairman, ano kaya kung doon na lang sila sa silong ng Bangga? Doon sa amin. Hindi magkasya dito sa barangay hall? Ay, hindi. Hindi pwede yung gusto mong mangyari. Kinukumpetensya mo ako eh. Dito na lang sila. Pakinggan nyo ang mga pangalan nyo. Baka kayo na ang susunod, ha? Matilde Alingasaw. Ako po yun, ma'am. Sige. Ako? Oo, halika na. Bakante na yung room 2.
Ayan, pumasok ka na doon. Ihanda mo na ang iyong sarili para mamasahe ka na. Whole body ka ba? Kahit half body lang, madam, kasi kulang ang pera ko. Kung kulang o di, walang problema. Sabihin mo doon sa magmamasahe sa'yo na kulang ang pera mo. Malay mo kung ililibre sa'yo ang whole body. Pwedeng ganun, madam? Oo, pwede. Hindi naman sila mahirap kausapin. Nakakaintindi ang mga masahista natin. Lalo na yung kulang ang pera. Ay, thank you kung ganun, madam. Papasok na ba ako? Oo naman, sige na. Hindi naman ako ang magmamasahe sa'yo eh. Ba't nakatayo ka pa sa harapan ko? Pumasok ka na doon. Ay, sorry. O, sige, madam. Nakahanda ka na ba, kapatid? Opo, kuya. Ang ganda namang pakinggan. Kuya. Kung ganito palagi, bumabata ang aking pakiramdam. Ano, pasok na ka? Opo, kuya. Nakahiga na ako sa papag. Inalis ko na ang ibang saplot ko sa aking katawan. Ay nakahiga na sa papag. Haplusin ko nga ang aking mga palad. Baka naman magaspang o kaya parang steel wool. Nakakahiya. Ay, hindi. Malambot naman pala eh. Ay, maganda yung nilalagay kong petroleum jelly. At nilagyan ko pa ng pulbo. Kaya medyo lumambot ng konti. Ayan. Kapatid, umpisa na natin. Naku, nakatihaya naman. Ay, kapatid, whole body ba? Kuya? Half body lang. Kasi good for half body lang ang aking pera. Ay, ganun ba? Pero ang sabi ni Madam Sofing, pwede daw i-request sa inyo na whole body. Depende sa magmamasahe kung gusto niyang ilibre daw. Ay, ganun ba? Ay, ano bang ipapahilot mo? Likod o tiyan? Mali ba ang posisyon ko? Alin ba ang masakit sa'yo? Itong likod at ang balakang ko, kuya. Ganun ba? Ay, kung ganun, sige, dumapa ka. Itapat mo ang iyong mukha dyan sa may butas dyan sa ulunan. Yan. Ganito pala ang silbi nito. Oo. Akala ko para pansilip. Ay, naku naman. Hindi naman. Pero parang ganun na nga. Ay, kung gusto mo namang nakabukas ang iyong mga mata, okay lang naman. Ang purpose niyan para makahinga ka. Pero bago ang lahat, may orasyon muna ako, ha? May orasyon pa ba, kuya? Oo naman. May kanya-kanya kaming style. Bago namin umpisahan ang pagmamasahe. Yung iba, walang orasyon o dasal, pero ako meron. Kailangan para maging maganda ang kalabasan ng aking masahe. O sige. Ayan, nakadapa ka na. Hayan. Nakadapa na ako, kuya. Kailangan ko talagang magdasal. Ay, ano itong nararamdaman ko? Ay, nanginginig naman ako. Ay, kuya? May orasyon ka pa ba? Ay, sorry. Kayo pala ang chairman. Sorry, tinawag ko na kayong kuya. Okay lang. Ay, ang ganda ng kanyang pagkadapa. Ano talaga ba ang ipapahilot mo? Yung final? Ito sanang tiyan ko ang sakit eh. Tiyan? Ay, ang laki pala ng bilbil mo. Kuya, ang totoo niyan, hindi basta bilbil ito. Kaya sana huwag mong idiin ang pagmasahe mo, ha? Chairman pala.
Anong ibig mong sabihon? Ay, sabihin. Kuwan kasi, nagdadalang tao ako. What? Ay, hindi. Hindi pwede. Bumangon ka na dyan. Bangon. Baka makunang ka pa. Kasalanan ko. No way. Tumayo ka dyan. At umuwi ka na. Bangon! Kauumpisa pa lang, pero kakaiba yung naging pasyente nyo. Oo nga eh. Unang customer. Mali. Akala ko nga, senior yung unang customer nyo. Nung narinig ko ang kanyang boses, napaka-sexy. Pero hinayaan ko lang. Ay, sexy sana. Kaya lang, may laman. Ay, sayang. Itay, Ah. may paparating. Magpapamasahe din yan. Ay, aray ko. Aray. Ay, bakit Lola? Anong kailangan nyo? Ay, magpapamasahe sana ako kay Kagawad Doming. Kasi ang sakit ng bilbil ko. Ako si Doming, Lola. Aray ko. Anong nangyari dyan sa bilbil nyo? Ay, malapit na akong mag-menopause. Masama palagi ang pakiramdam ko. Pumunta ako dito para magpapatawas sana ako sa iyo. Ay, hindi naman ako Sige na, ikaw ang gusto kong magtawas sa akin. Kasi hindi ako sigurado kung ito na ang sintomas ng magmenopause. O di kaya nagdilihi ako. Kaya ganito ang nararamdaman ko. Ay, naku. Sige na, please. Doming, sige, pagbigyan mo na siya. Lola, mahiga na kayo doon. Susunod na si Doming sa inyo. Tay, hindi ako marunong magtawas. Sige na, pagbigyan mo na siya. Makunan pa yung kasalanan mo. Sige ka. Hindi. Hindi naman ako nagmasahe. Kayo na lang, Itay. Hindi ako magtatawas. Ay. Ano ba yun? Anong klaseng panaginip yun? Masahista daw ako? Diyan nagtatapos ang isa pang kwento dito sa ating dula. Doming, pwede lahat. Inihahandog sa inyo ang #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.